Hi Taurus, November 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Anong aasahan nyo? Anong parating? Anong ganap? Energy check tayo, Taurus, November 2025. Message. Taurus, mensaheng gabay para sa mga taong ito. Anong aasahan nila sa bagong buwan, November? The High Priestess. Guidance, advice, the Ten of Cups, this one, the Ace of Swords, paisa-isa, 10 and 10 ang rating, guys. Okay, pagtabihin na natin. 8 of Cups, Taurus, tayo po ay general reading, of course, just only take what resonate. Okay. Okay. Relationship-wise tayo. No matter what your relationship status po, single, in a relationship, married couples, andito na lahat. Ito diretso. Susubukin po ang inyong mga buhay, relasyon, pamilya. I will be honest sa buwang ito. And it could be unexpected for some of you. Maaring merong liwanag, merong katotohanan, may mag-confess, may ilang ganapan po. Especially kung ngayon palang nararamdaman na ito ng ilan, yung detachment or disconnected kayo, hindi kailangan laliman or katakutan po. Parang kaakibat kasi nito yung pang-araw-araw na gawain nyo, yung buhay, parang paulit-ulit minsan, or may ilang ganapan na couple, especially family, marriage po, ang nakikita ko dito ha, para sa ilan sa inyo. Maring subukin ng inyong mga pasensya ngayon. Kasi baka hindi kayo nagtatagpo ng schedule or umangat yung ilang differences na very normal. Walang perfect na relasyon. Okay. November 2025 guys, the Hermit, the High Priestess, kumonekta kayo sa inyong mga pakiramdam. Taurus, may hugot ito. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, lalo pa sa usaping relasyon, partnership, ayun nga, marriage sector, guys, the best time ito to do some reflection, re-evaluate, reassess ang itinatakbo ng relasyon. Kasi dalawa lang to ha. Tayo po ay general reading kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ng atake ang bawat isa. Maaring napanghihinaan kayo ng loob, lalo pa kung halimbawa nasa inyo na ang lahat. Parang dala nyo, pasan nyo ang daigdig, parang ganun yung pakiramdam nyo, parang pagod na. Physically, mentally, emotionally, hindi na carry. Hindi na siya nagiging carry-carry. Parang hirap na panghawakan. Huwag kayong, huwag kayong magpatalo doon sa inyong mga damdamin, sa bugso ng damdamin, o sa pag-init ng ulo. Yes po, I see, maaaring ito lang po ay para sa ilang disagreements, disconnection, detachment, hindi nagtatagpo yung mga enerhiya nyo. Nasa Taurus, hindi ko sa nila lahat. Pag napapangunahan kayo ng emosyon, di maiwasan, ay talaga naman, nagiging diretso kayo sa mga gusto nyong sabihin. Or parang napapangunahan ng pagiging mainipin or, ayun nga, mainitin. Ayan. So, take it easy. I feel naman, lalo pa kung matagal na rin kayo, married, couples, at sinubok na kayo ng ilang pagkakataon, ito lamang po ay test, okay? The Eight of Cups, patuloy na kayong magbabalik, susubok mula sa ilang pagsubok. Speaking of magbabalik, lalo pa kung single, or kahit nasa isang relasyon, kahit over the net ito, I am getting a message na baka merong magbalik. Yes po, anything, someone connected sa past. Ayan, patawarin po, may ilang ingay, pero yun yung energy na nakukuha ko guys. It could be unexpected
So, dalawa lang yan ha. Kung talagang nahihirapan na, may struggle sa relasyon, Taurus, it could be an ending for some of you. May separation akong nakikita. Alam ko, diretso yun. Dapat ba sinabi ko yun? Pero, just only take what resonate. Ending for new beginnings, guys. The Ace of Swords. Marahil kailangan itong pagdaanan ng ilan. Kahit sa simpleng cool off, kailangan nyo munang magpalamig. Alam nyo kasi astrologically si Mercury will go on retrograde this month na kanina ko pa na-mention. Napapangunahan tayo ng miscommunications, disagreements, tension, hindi nagsasabay. So kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, the Hermit, the High Priestess sa inyong buhay, gawin yon. Kasi kapag napag-iisa tayo, totoo naman, dyan kayo mas makakapag-isip mabuti, makakakita ng liwanag. Okay? Maiwan ko rin guys, kasi baka clouded judgment to eh. Nagiging cloudy lang. Kasi nga naunahan kayo ng bugso ng damdamin. Baka, maiwan ko guys na not the best time to kanina ko pa rin na-mention, make decisions. Major, big decisions. Wag. Oo. Kung kailangan nyo muna mag-pause, pag nilay-nilayan, sabi ko nga, review, reflect, gawin yun. Kasi baka mabigla lang kayo. Diba? Kapag napapangunahan ng emotions. Balance is the key, guys. Oo. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin sa lahat ng pagkakataon kasi tao lang tayo. At hindi maiwasan na papangunahan ng mga situation. Nag-iinit ang mga bagay. Okay, yun lang po is lalo pa sa mga nasa isang relasyon ha. Pero kung single kayo and ready to mingle, yun nga, maaaring may magbalik or merong magbigay daan po kung magiging open kayo to meet someone new. Maganda po yung chance na aking nakikita. The Ace of Swords ay narito. Yes, maganda. So magkakaiba guys ha. Tayo ay general reading, depende sa relationship status nyo especially. Okay. Ayun lang naman, ang aking nakikita sa inyo. More on relationship, partnership, marriage sector. Kung hindi mag-apply Moonshot, walang nag-reflect. Sige. Partnership, business. Kung meron kayong matatawag na partner in life, partner in business, baka dito yung mag-apply po. Baka meron kayong kailangan pagnilay-nilayan na sa inyong mga kasosyo. Okay, hindi okay, pero best time to do some reflection para mas makita nyo yung liwanag. Pag-usapan ito kung na-communicate compromise. Kasi sabi nga nila, mga bagay daw po ay maidadaan sa mabuting usapan. Trust your intuition guys, malakas ang inyong pakiramdam ngayon. Or kung kinakailangan at talagang hindi ang cloudy. Wala akong makitang, parang nagiging malabo, Moonchild. So, merong ilang support akong nakikita, hindi kayo nag-iisa kung magiging bukas kayo. Ano man ang pinagdadaanan nyo, halimbawa, kung ito ay pagdating po sa financial, it could be someone expert, financial advisor, or pagdating sa legal advisor. So, physically, mentally, emotionally, pakiramdaman nyo ang inyong mga sarili. Okay? Kayo ang higit na makapagsasabi sa anumang sektor yan, kayo po ay hindi nag-iisa. Papaangatin ang boses. Ay, patawarin sa boses ni Moonshot ha, kasi inuubo pa rin tayo. Pero meron kayong control sa anumang pwede nyong pagdaanan ngayong buwan, Taurus. So saan tayo? Mag-add ako pagdating sa inyong mga trabaho. Baka dito yung mag-apply kung hindi mag-reflect yung ilang unang messages. May pagka-busy po. Parang sabi ko nga, may ilang bigat sa nadalahin. Ayan yung ilang obligations na pwedeng ihain ng inyong mga boss. So take it easy lang din. Kalma, Queen of Cups, the High Priestess, listen to your body, balance is the key, more on self-care, self-love. May something ganda akong nakikita pagdating sa inyong mga aura. Okay, lalo pa kung bibigyan nyo ito ng DN or priority. Hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero yung prioridad na maibibigay nyo naman sa inyong mga sarili, magpaganda, magpaspa, healthy living, ganon yung energy. So, idamay nyo na si Moonchild dyan. Note to self yan, pero, ayan. Samahan ng dasa, sabi ko nga, the Hermit, ayan. Yung connection nyo rin sa kanya, maging ano pa man po ang inyong faith
or religion, dasal lang tayo. Parang ang dami yung iniisip, ang daming pwede nyo ring harapin this month of November. Ito yung guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. November 2025, Taurus.